ipagpalagay na natin na pin nga yun. Bakit ganun yung manner ng abutan ng item na yon? Kung di ba naman bangag, Ito ang wow trending. Naging usap-usapan ngayon sa social media kung ano nga ba ang palihim na inabot nitong si Ferdinand Arthur Tupas kay Presidente Bongbong Marcos. Kung ito nga ba ang sinasabi nilang polvoron o pin, kung babalikan natin ang video, may isang lalaki na nakapula na gustong makipag-selfie kay Presidente Bongbong Marcos. Unang handshake, wala pa ang hinihilalang polvoron o pin. Pangalawang handshake, dito na dumukot sa kanyang bulsa si Ferdinand Arthur Tupas at inipit pa sa kanyang daliri at iniwasan pa nito ang kamay ng isang babae na gusto ding makipag-handshake kay Presidente Bongbong Marcos. Kung ito nga ay hindi illegal o polvoron, bakit patago itong inabot kay Presidente Bongbong Marcos? Pwede namang ibigay ng diretsyo na hindi na idadaan sa handshake. At isa pa, bakit nakalagay lang sa maliit na plastic, hindi nakabox kung ito ay isang pin? Pwede din na ibigay sa PSG kung busy pa si Bongbong Marcos. Ganito ang galawan ng mga nagbebenta ng iligal, abutan ng patago at binulsa ng palihim. Kung di din yun ay bakit paipit ang style parang bigayan ng lesbo at driver sa daan? Style nyo, lokbo. Ang lalaki na nakapula ay kinilala na si Ferdinand Arthur Tupas. Ang negosyo niya ay gumagawa siya ng mga medals, pin, mga coin. Yung style kasi ng pag-abot ay parang yung mga dealer na mga iligal. Ganyan ang abutan kaya nabigyan ng mali siya. Komento pa ng ilang mga netizen na tama ka, may protocol, hindi basta-basta inaabutan kung ano-ano, maliit man o malaki. Unless the PSG has been instructed na huwag makialam, I presume alam ng PSG bakit nakalimutan magdala. Diba every 30 minutes dapat sumisinghot? Worried ako kung alam ng PSG at kasama ba sa trabaho nila ang magpikit mata. Diba katraiduran sa bayan ang ganon? Pag pinyan madam, lalong presidenteng bibigyan mo, dapat nakabox. Halata naman na nakaplastic yung inabot, baka sabihing AI na naman. Oo nga, baka sinadya para yung gold reserve na issue matabunan at lalo na ngayon na may Okada issue na naman. Kung pin nga yun, napaka-informal naman, di ba usually nakalagay sa maliit na box at hindi sigurado iaabot lang ng ganong sitwasyon, ginagawang obob ang mga tao. Kung pin yan, dapat nakabox ng maayos kasi Pangulo ang bibigyan, may mga ribbon-ribbon pa yon, di ba? Saka hindi dapat patago ang abutan. Hindi yan nakita ng PSG dahil nakipag-handshake si BBM na parang normal lang nakipag-handshake. For me, hindi yun pin. Why? Kung pin yun, hindi yun simplihan at patagong abutan dahil pwedeng iabot agad na may usap ng unti. Tingin ko, polvoron iyon. so is it pin or polvoron? So maugong in the last, I think 24 hours na ang nakalipas, ay huling-huli na mayroong abutan. Itong inabot si as in yung certain, I forgot the name, no? Yung Tupas na may business daw ito na mga pin and coin, chuchu, na sa isang event ay inabutan, nagkamay, nakipagkamay si Bangag dito sa kay Tupas, okay? At inabutan siya ng something na nakalagay sa sachet at ito ay mukhang polvoron, pwede rin yung pin. Pero tatalakayin natin ang mga bagay na yan while driving. Okay, kasi mayroon tayong pinakamahalagang taong imimit ngayong araw na ito. After all my task for the day, for a half day lang actually, hapon na. So, ito, at pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay. Ano ang take nyo? Well, hindi ko mabasa sa yung aking mahiwagang salamin. Okay, tingnan dito. Hindi ko mabasa habang nagsistop tayo. Tingnan natin. Ano ang take nyo? Polvoron ba yon or what? Alam mo kasi yung gesture ni Bangag, mga palangga, yung gesture niya at ang gesture nung nag-abot ng item, 'di ba? Good item yata 'yon, 'di ba? Okay, tingnan natin. Ayan, nakikita ko ng inyong mga alindog. Ayan, namumula ang aking face lock. Alright, si Moni, Channel Vlog.
Si Casey, si Cora, ayan, may gabasa-basa pa rin. Okay. Okay, wag na yan kasi baka, clear. Okay. Kasi yung aking salamin for lang yun, reading. Wag na tayo magbasa, madjongga tayo dito. Okay. Pulburon ba yon or pin? Kasi yung palusot nila pin. Mukha namang pin, pero rin pulburon. Kasi pwede naman ilagay yung pulburon sa pin. Pero ito lang yung take ko. Alam nyo, may PSG. 'Di ba? May mga bodyguard o asungot si Bangag Jr. May protocol, mga kababayan, may protocol sa pagbibigay ng mga bagay-bagay, lalo na ang pulburon o anything actually doon sa presidenteng Bangag. Whether presidente Bangag, matino, may mga protocol yan. Magalaw itong na to. May protocol yan kung ano yung mga inaabot. Pero yung abutan nila, talagang mukhang sanay na sanay si Bangag Jr. sa ganyan, tapos ibinulsan niya. So tama ba yun? Ang sabi ng iba, o pang bait yan, o pang sunog, or ano ba tawag dito? Pang ano tawag dyan? Pang lang daw sa atin na mga supporter ng taong bayan, okay? Patibong, okay? Parang booby trap. Sana malaglag na si Bangag dun sa booby trap. Dali na nga, gumagalaw to. Okay, ayaw magstay. So, ipagpalagay na natin na pin nga yun. Bakit ganun yung manner ng abutan ng item na yon? Kung di ba naman kabangag-bangagan ang mga buwaka ng Genemes. Ano ang tinatago? Kasi kinano ko may nagsend sa akin. Shoutout kay Cathy Binag. Thank you palangga. I miss talking to you. But anyway, ayan palaban yan. So, baka si Cathy Binag, alam niyo yung taong yan, baka kasama yan sa nagpupulburon, di ba? Yung nagbigay ng na yan, ng pulburon or pin. Sabi kasi nila, i-focus niyo, pin yan. Tandaan ninyo, ang mga illegal na pulburon, illegal na mga items, saan ba nilalagay yan? Kung nanonood kayo ng mga Netflix series, ang pulburon ba inilalagay nila na as is? Hindi. Ang iba dyan, nilalagay sa gulong, nilalagay sa pekpek, di ba? Yung iba, pinapalunok pa yan eh. Nilalagay sa kipay, nilisa, o pwedeng ganon. Papalunok mo or whatever, tapos, di ba, nakakita nyo naman yan. Pero ang punto de vista natin dito, bakit ganon yung manner, okay, ng abutan nila ng items? Di ba? So, maaring may pin, pero nakatago yung pulburon doon. So, doon yung makikita, mga kababayan, na itong butang inang Marcos Jr. na ito, ay talagang nuknukan sa kasindikatuhan. Bakit? At saka, nag-fail, di ba? Nag-fail din yung PSG doon. Dapat imbestigahan yon. Meron na ba silang real nag-statement na ba? Well, wala naman tayong asahan na statement na matino dito sa mga pulboronic na ito. 'Di ba? Dahil puro naman sinungaling ng mga buwaka ng Genemes na 'yan. So, yung mga ganyan, baka mamaya anthrax yun, o lason yun, or something. 'Di ba pinoprotektahan ang presidente? Whether Bangag, pinoprotektahan nga ng mga putang inang yan eh. Yung duran-duran nga, kunyari, pinalabas nila, nagregalo ng kaibigan. Hanggang ngayon, hindi nila maipaliwanag, hindi nila mailabas kung sino ang kaibigan na nagbigay ng regalo na yan ng duran-duran na aabutin yun ng $1.5 million, ang gastos doon. Hindi nila maipaliwanag. Now, ito na naman, nag-abot na naman na pin daw ganun. O, let's say patibong, ganun yung patibong saan sa amin? Eh di, mga gago kayo. Bakit kailangan magpatibong-patibong ang presidenteng ng ganyan? Di ba? Para i-capture kunyari. No, that's not patibong. Yun ay sanayan sila sa mga pailalim o mga illegal na transaksyon. Ipagpalagay na nating pin yun. Baka yung pin na yun, mayroong packet, may pouch. 'Di ba? Gaano lang ba karami yung sinisinghot ni Bangag na pulburon na naiwang white residue dito doon sa araw ng Kagitingan. 'Di ba? So, ang gobyernong Bangag, well, failure naman talaga sa number 1. Iimbestigahan mo 'yon. Ano yung inabot? Why you allow that? Random personalities, even kakilala, supporter, kaibigan, na makalapit na may inabot na gano'n. That moment na nakita nyo, dapat inimbestigahan nyo na. Pero bakit
Bakit hindi nila iniimbestigahan? Alam ni Bangag kung ano yun, kasi kakilala niya yun eh. Sabihin pare, kunyari, kailangan kong tumira na talaga eh. Kailangan ko magpakabangag eh. Pwede ba, kunyari, lagyan mo ng, mag-abot ka ng PIN. Total, nagdinegosyo ka naman ng PIN. Yan ang business mo. Palalabasin na lang natin na PIN ang inabot mo. Pero sa ilalim nun, merong certain grams na naka-attach, o nakadikit na pulburon. Diba, mga palangga? So, yun, number 1, iimbestigahan. Ano yung items? Ano yung inabot niya? Okay? At bakit kailangan mag-abot siya ng pasikreto? Kung meron siyang koneksyon sa taong yun kay Tupas, 'di ba? Bakit hinahayaan ng mga PSG? Okay? Ng mga asungot ni Bangag Jr. na ganun-ganun na lang na makalapit ang isang, let's say, Addictus Benedictus o kung sino mang tarpulano, 'di ba? Na mag-abot PIN, pwede siyang tusukin or something. Sabi ko nga pwedeng may lason 'yun. Kasi 'di ba bini-verify 'yan, even mga packages na binibigay sa presidente, 'di ba? Merong yang control. Meron yang protocol, control, investigation, ano ba naman ang package? Even 'di ba sa pagkain, yung mga chef diyan, 'di ba? Kinakain muna 'yan ng yung pagkain, baka may lason, baka magurgur. Buti sana kung, anyway. So 'yun mga palangga. So yung pag-abutan nila ay isang malinaw na posible na ang inabot sa kanya ay pwedeng ang PIN, let's give them the benefit of the doubt, at may nakadikit na, let's say for example, ganito lang naman ang, di ba, ang inaano niya, yung tinitira niya na pulburon. So, pwede talaga yun mga palangga. Pwedeng pulburon yun at kunyari, papalabasin na lang na basta tayo PIN. Ang lason laman para magurgur si Bangag. Sabi ni Irene, suggest a lifestyle check. All close insecurity, sabi ni Totoy PM. Exactly. Di ba mga palangga? Maling-mali yun. Ano sinasabi ng patibong kadyutahan yun? Quality control, sabi ni Solid Marligan ako. Sa restaurant, exactly palangga. So yun ay isang malinaw na halimbawa na si Marcos Bangag Jr. ay sanay na sanay siya palangga sa abutan ng mga illegal. Alarming yun. Kung matino ang presidente at ako supporter niya, kahit hindi ako supporter ng mga putang inang bangag na yan, 'di ba? Alarming yun. I hope nga, 'di ba? I hope nga yung binigay sa kanya magurgur siya, but that's impossible. Na binigay sa niya pang pagurgur. Pero for the sake of the conversation, mga darling, alright? For the sake of the conversation, nakikita mo na si Marcos Jr. ay sanay na sanay mag-abot, okay? Sanay na sanay magkaroon ng illegal business. Pangkanto lang yan. Hindi naman pwedeng sabi nga ni Agent Morales, hindi naman pwedeng powder detergent yun. O what? Bakit? Maglalaba ba sila? Or tawas para i-siksik niya or i-kiss-kiss niya sa kilikili niyang pawis? Or pwedeng hindi naman siguro baking soda yon para ikuskus ni Bangag Jr. sa kanyang kikion ng ngipon. Di ba? So yun yung sinasabi natin mga palangginging. Why is it so freaking traffic back home? Anyway, so yun mga kababayan. Tingnan mo, di ba? Kung trap yun, tangin ng trap yan. O di lalo lang pinapahamak yung kanilang mga sarili sa kanilang kajotahan. Ay, tanin nyo, talagang sabi ko nga you have to do something. Ginagago na kayo ng presidente yung Bangag. Di ba, abutan ng item para ka lang nasa kanto. Ganyan bang abutan ng item sa kanto, mga hitad? Ganyan bang abutan ng item? So, what else? Ano ginagawa nitong Bangag na ito? Puro na lang ayuda. Nung nakaraan, iba yan, si Tambaloslos, nagnamigay na naman. May nakita ako dyan na post na para siyang, may saltik. Gumagano. Bibigyan kayo namin ng 5 kilong bigas. Oh my God, mga palangga ko, mahal kong kababayan. 5 kilos na bigas.
Yan lang ba ang yan lang ba ang pwedeng gawin sa inyo ng inyong gobyerno? After all na, umasa kayo sa pagbabago, pagbabangon ng Pilipinas. So ang pinagmamalaki nila at ang nililibot, that's vote buying, ang nililibot nila magbigay ng 5 kilograms na bigas. Kahit isang sakong bigas pang ibigay sa inyo, hindi nyo yan deserve. Ang deserve nyo, livelihood program, long-term solution, long-term, para kayo ay mabuhay ng disente. Hindi yung 5 kilong bigas. Sabi ko nga, mga kababayan, yung 1 bilyon, 2 bilyon, ilang bilyon na binibigay sa inyo, hindi yan ang sukatan na mayroong good governance itong si Bangag. Kailangan niya siyang paalisin, kailangan niya siyang patalsikin dyan dahil siya ay addictus benedictus. Siya ay patuloy na sumisinghot ng pulburon. Bottom line, may addictus benedictus, Bangag kayong presidente. Dahil hanggang ngayon, hindi pa siya nagpa-file ng case against me. Diyon sa deepfake na yan, na video-video na sinasabi nila. Authenticated nga yan. Tingnan mo, duwag yung pukin ng inang yan. Oh, di ba? Gusto niya talagang patunayan sa buong mundo na siya ay hindi addict, which is yung pinayan, baka nga may nakaipit na pulburon na binigay sa kanya, magpa-drug test siya, magpa-pulburon test siya. At file a case against Maharlika dito sa Amerika para bakbakan kami sa korte. Para doon niya sabihin na deepfake yung video na pina-release ko. Ang ginagawa nila ngayon, mangkipagsabuatan ulit sa mga kongresistang mga bobo dyan para habulin ang mga kritiko like Harry Roque, like me, and iba pa. At ang gagawin ngayon ng mga Bangag Junior, yung kanila mga kritiko, katulad ni Attorney Glenn Chong, di ba? Dati nilang kaalyado kakampi, win back nila. Nag-o-offer sila ng pera, ng pwesto, babayaran nila gamit ang pera ng bayan para wala nang mag-criticize sa kanila. Actually, I was asked nung mga kaibigan ko, what if, sabi niya, alukin ka ni Lisa Marcos o ni Bangag Junior, o Maharlika, tumigil ka na, ganyan-ganyan, babayaran ka na lang namin. Sabi ko, over my gorgeous body. Kahit anong offer, kahit i-offer pa niya ang national budget, hindi ko po tatanggapin dahil hindi for sale ang prinsipyo ko. Hindi for sale ang pagkatao ko. Hindi ako bangag. Katulad din ni Attorney Glenn Chong na inoferan para itakwil ang mga Duterte at sirain, 'di ba? Isa 'yan ngayon sa ginagawa ni Bangag at ng kanyang mga Alipores. Warning. Kaya expect the unexpected. May mga makikita kayong pagbabago diyan sa mga ibang mga supporter. Kasi si Attorney Glenn yung unang nagsabi niyan na hindi ko na alam kung personal na sinabi sa akin yun or sa dami ng issue na pag-usapan ba namin sa vlog na I think binanggit niya yun sa vlog. Na inoferan siya na umalis o tumigil sa pag-support sa laban ng bayan. Kasi we're not really supporting Duterte. I'm supporting Duterte. I am supporting the good governance of the Dutertes. So yun ang punto dito. May nakipag-communicate kay Attorney Glenn Chong na wag nang sumuporta sa mga pinaglalaban ng mga Duterte at dudurugin nga nila ang mga Duterte daw. 'Di ba? Yun ang sabi. Alam ko na 'yan. Last year pa lang. Ako na ang unang nagpa-bongga sa inyo na dudurugin nila or sisirain nila, gugurgurin nila ang lahat ng mga kritiko. May accident pala dito. Okay? So, gugurgurin nila yung mga kritiko. Si Pastor Kibuloy, ayan, hawak na nila sa liig yan ngayon. I hope wag natin mabalitaan na one day natake sa puso o nagurgur o nagbigti o kung ano pa man. Yan po ngayon ang ginagawa. Dito lang pala. Okay, traffic kasi may na-aksidente doon. Dito lang pala dito lang pala. Yun nga Anyway, yun palang mga palangga ang ginagawa nila ngayon. I-try nila bayaran ang mga taong kritiko nila para wala nang mag-criticize at even yung mga media, ang mga media
ano na yan that's already given. Alright? So, mamaya natin sagutin si Palangga. Okay? Tawag ng tawag. Okay? Nagbablog ako. Tawag ng tawag ang hitad. Wow. So, yun. So, you expect na may mga changes na makikita kayo, mga politiko na dating, I don't think so, na yung mga politikong kumukontra ngayon, alas na lang kung for sale ang kanilang mga kaluluwa, mga politiko na i-win back ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., inuutusan na bayaran ang mga like media, whoever, media, vloggers, yung mga kritiko, wini-win back nila, nabigyan nila ng pera. Ano ba naman yun? Gusto kahit 1 million, gusto sa akin, hindi lang 1 million ng offer, di ba? Name it. Si Atty. Glenn Chong, ganun din. Pero hindi po for sale ang pagkatao ko hanggang sa huling patak ng dugo ko. Hindi ko ibibenta sa mga putang inang, mga bangag na Satanas ang aking prinsipyo dahil hindi pera nila ang binabayad nila. Pera ninyo, hindi ko kayo kayang traidorin. Hanggang sa huling hininga ko, Palangga, I'm telling you, hindi po magbabago ang stand ko. Hindi nyo ako makikita na biglang pupurihin ko na si Bangag at si Lisa. Oh my God. Until the last drop of my blood, I will fight for the truth. Walang halagang pera na pwedeng magbayad sa kaluluwa ko. Dahil ang mga kaluluwang ligaw, kaluluwang itim na mga maligno, mga sindikato katulad nila Tambaluslos, lahat ng mga nayupak na yan, Araneta, Marcos Romualdez at lahat ng kanilang mga minions at lahat ng kanilang mga alipores, lahat ng mga nagpapahirap sa inyo, yan po ang dapat wakasan. Yan ang may papangako ko sa taong bayan hanggang sa huling hininga ko. Hindi ako tatanggap ng bayad sa mga hayop na yan at never ever akong babaliktad na after all na alam ko na si Marcos Jr. ay sindikato, si Marcos Jr. ay smuggler, si Lisa Tanas ay kidnapper, magnanakaw and everything, then all of a sudden makikita nyo ako, pupurihin ko na. Pag nakita nyo si Maharlika na pumuri kay Lisa at Marcos, eto tandaan nyo, i-record nyo itong nga bells ko, ibig sabihin tumanggap na ako ng bayad sa mga putang inang yan. But that's not gonna happen until the last drop of my blood, I'm telling you. Mga kababayan, hindi ko kayong traidorin. Since 2015, I'm fighting for what is right. That's even before Duterte. That's during Noy Noy. Diba? I stand for what is right, mga kababayan. Wala akong politika, wala akong kakilalang politiko during that time. Wala. The only thing that I have in my heart is love for the Filipino people. Yan ang totoo. Dahil kung gusto ko lang, ulit-ulitin ko ng pera ninyo na nakaw galing sa kaban ng bayan, hindi na po ako naging kritiko ng mga buwaka ng inang mga bangag na ito. Nakakakain ako ng 3 times a day, tumaba na nga ng bonggang-bongga sa kakaralamyerda sa cruise, but at least hindi galing sa kaban ng bayan. Pero yan lang ang pangahawakan ninyo kay Maharlika. Never ever babaliktad o bumalik muli sa mga bangag. I cannot do that. Diba? Kung ganyan ang laro ko, oh my God, hindi ko kaya yan. Mawawalan po ako ng kredibilidad kasi may mga, bayan, tabingi. May mga nag-approach sa akin, okay, ng friend of friends. Okay, bakit hindi ka na lang, diba? I-win back na lang kay Lisa, total friends naman kayo. Hindi ako nakikipagkaibigan sa mga demonyo. Hindi ako muling makikipagkaibigan sa kidnapper, sa smuggler, sa kawatan. Never ever yan mangyayari. Diba? Tutulo pa, patak muna ang lahat ng dugo ko bago, at kahit na pumatak lahat ng dugo ko sa lupa, hindi mangyayari yan, Palangga. Kahit sa kabilang buhay. Wow, traffic naman dito. Yun yung sasabihin ko sa inyo. I will fight para sa bayan. Dahil iko-konti na lang ang lumalaban para sa bayan. Okay? Actually, marami pala. Not kukonti. May nahuli doon. Okay? Ang mga politiko ngayon ay mga kawatan. Walang pakundangang nakawin ang pera ng bayan. Magsimula sa paa hanggang ulo nila ay, lahat ng dugo na nananalaytay sa kanila, lahat ng buhay na mayroon sila ay dahil sa kaban ng bayan.
lahat ng mga designers sinuot na nila, lahat ng pagnanakaw, kasumpa ang mga putang inang mga politiko sa Pilipinas na magnanakaw, kaya dapat nyo silang wakasan. Huwag kayo magpapasindak, huwag kayo magpapaakit sa kakarampot na pera, kabayaran ng inyong prinsipyo, dahil mawawalan kayo ng kredibilidad, mga kababayan. And I admire Attorney Glenn Chong, Attorney Vic Rodriguez. Dapat nga yung mga yan tumakbo yan sa politika, pero again, nag-usap kami ni Attorney Glenn Chong dito, andyan na sila sa Pilipinas ngayon. Sabi ko, brother, bakit di ka tumakbo? Sabi niya sa akin, ate nga, alam nyo naman ang issue natin. Ang Smartmatic ay ang dayaan sa halalan. Kailangan muna nating linisin yan para makatakbo ang mga ordinaryong Pilipino na hindi nanakawin ang boto. Tama ka naman si Atty. Glenn Chong, kasi it's gonna be useless. Diba? Pero we have to fight. Kasi ngayon pa lang nangangampanya na sila eh. Ninanakaw na nila yung pera through ayuda. Diba? Umiikot sila imbis na magtayo ng mga ospital, dagdagan ang mga regional hospitals para hindi na po kayo pumunta sa Maynila na magpagamot. Pero anong ginagawa ng mga buwaka ng ina? Ha? Nag-aayuda. Kailan maglalast ang 5 kilong bigas? Sabi ko nga, mga kababayan, kahit isang sakong bigas pa ang ibigay sa inyo, bawat ayuda nila, hindi, after, say mo na 1 buwan, diba? 1 buwan maglalast ang 1 kilong, ang 1 sakong bigas. So after that, nga pa rin kayo? Ang kailangan ninyo trabaho. Ang kailangan ninyo suporta ng gobyerno when it comes to healthcare, mababang kuryente, mababang bilihin, mababang tubig, maayos na pamayanan, walang mga patayan katulad ngayon, walang nakawan na talamak, widespread corruption sa Bureau of Customs.